Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon etong mapang-insulto na ating dating Pangulong Duterte. Hindi ba tanong sabi niya kay PBBM, kung tinawagan mo lang sana ako, hindi ka sana makatanggap nito. Putang ina mo, 'di ba? Ikaw, high school, second year college ka lang. Hindi ka graduate ng college. O ano naman ngayon? 'Di ba? Kung tutuusin, wala naman yan sa kung ikaw ay nakatapos ng kolehiyo eh. Dahil dito sa Pilipinas, let's be realistic. Nag-aaral tayo para saan? Para magkatrabaho, 'di ba? Magkaroon ka ng magandang mga damit, magandang bahay para sa iyong pamilya, maayos yung tahanan ninyo, kinabukasan masigurado. Pero kung ikaw naman ay milyonaryo na, 'di ba? Marami po tayong mga business tycoons, marami tayong mga milyonaryong mga negosyante, hindi po nakapagtapos man lamang ng kanilang pag-aaral, ng kanilang kolehiyo. Hmm. Grabe mang insulto, hindi ho ba? Now, akala niya yung pang-iinsulto niya sa ating presidente, pampapahiya. Ito nga tanong eh, JDB, bakit palagi na lang nagkakagaw yan, iyak-iyak yung may nagka-crying baby yung mga yan kapag ang ating presidente ay nasa labas ng ating bansa? Eh, ang sagot lang naman po dyan ay simple. Gustong-gusto po kasi nilang ipahiya ang ating presidente na bisita ng isang malaking bansa para mapag-usapan doon sa nakahihiyang kalagayan na, oy, habang nandito ang presidente ng Pilipinas, English pala, while the president of the Philippines is in the United States of America, joining the trilateral summit with Japan Prime Minister, di ba? Kishida and American President Joe Biden in his home country is getting lambasted by the previous president Duterte, exposing that this guy, President Marcos, is not a college graduate, but rather just a second year college only. Yun po. Excuse me. Going back. Yun po yung gusto nilang mangyari. Mapahiya yung tao. Ngayon, ano ang isinagot ni PBBM sa kanya? Aray ko, tinawanan lang. I don't pay any attention to that. I don't pay any attention to that. O kayo ba? Alam niyo kung ba't tayo agad ang naisip ko rito? Diyos ko po. Wala akong pakialam to sa... I don't give a shit. Tapon nyo yan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ka nga graduate ng college. Hindi ka nga graduate ng college. Kung maayos naman ang upbringing mo. 'Di ba? Kung okay naman ang mga grades mo. Matalino ka naman. Kung graduate nga ng college, anak ng putya, nagtatagaan. 'Di ba? O kaya consistent doon sa tres. Palaging ganon yung grades. Pag ganon, 'di ba? Paano ba? Yan, ganyan. Tres. Pag nagdugtong, walang hiya pang posas. 'Di ba? Alam nyo, importante po yung karakter ng tao kesa sa kanyang diploma. Yun lang po yung punto doon. Pasok, tuloy po, PBBM. I don't pay any attention to that. I really don't. That means absolutely nothing to me. Shit! Digong! Hoy! Digong! Ay. He is absolutely to me. Nothing to me. Akala, sa dating Pangulong Duterte, na ating dating minahal at sinuportahan, direktahan ang sinasabi ni PBBM. He is absolutely, sa madaling salita po, sa bastos na pananalita, wala na akong respeto sa taong yan. Di ba? Pero lang mas maganda kasi pag English I don't pay attention to that. He's absolutely nothing to me. Nako.
And you know, again, the former president is a highly experienced lawyer. He should know that ad hominem attacks like that are really have no place in this kind of very important and very precarious discussions. Sasabihin, pangit eh. O sige, di pangit ako. So, 'Di ba? Napakaseryoso yung mga usapin tapos sasabihan ka ng bobo. Sasabihan ka hindi ka graduate ng college. Anak ng putya naman. Alam nyo, yun yung mga argumento nga pang bobo eh. Bang, di ba? Walang lugar yung mga, yung mga personal at hominem attacks. Yung tawagin sa batas. Yan. Tapos sabi pa nga niya dyan si dating Pangulong Duterte, he's an experienced lawyer. Diba? So, isinight niya, alam mo, kanina umaga tawanan nga kami sa GC. Kami nila Takero na loko rin to si BBM, ano? Si PBBM, loko rin. Iyak na naman si Digong nito. Kasi isinight niya pa, he is an experienced lawyer. Ibig sabihin, nonsense naman na sa akin yung si Digong eh. Kahit na yan pa college graduate, preparatory, 4 years, tapos another 4 years ng law. Wala yan sa akin. He is absolutely nothing to me. So parang tae na lamang pala si Digong kay PBBM. Ito yung napaka-polite na ganti. Sa pang-iinsultong pananalita, direktang pang-iinsulto ni dating Pangulong Duterte. Kaya naman umaabuso yung matanda Dahil anong ginagawa ng mga Pilipino? Pinapalakpakan. 'Di ba tayo sa bahay natin, naalala ko noon nasampal ako ng nanay ko nakakapagmura ako, natuto ko magmura Naknang puta naman gumanon ako ngayon. Hindi ko naman sinabihan ang nanay ko. Pero sinubukan ko lang magsabing gano'n. Actually, parang nasa grade 6 yata ako no'n. Kumbaga, sinusubukan ko lang yung mga natututunan ko sa labas. Nako, ang ending ko, ting! Yung bang 2 oras na, ting! May ganun pa sa loob ng tenga ko. Yung utak ko kumalembang. May naiwan pang impact na tunog doon sa loob. At hindi ko na yun nakalimutan. Nang nasampal ako. Pero tayo, kapag ang ating presidente ay nagmumura, tragis yan, palakpakan pa tayo. Sasabihin pa natin, ang sarap talagang pakinggan ng mura ni Digong. Pero nung minura ka ng nanay mo, sama ng loob mo, hindi ba? Sabi ng ating kapwa lady vlogger, no? Kapwa vlogger natin, si Let's Talk Vlogs. Please support din po etong ating ka-goldfish. Sabi niya, alam ni Digong sa pinag-aralan ni PBBM, nako, Oxford yan, 3rd year college degree si PBBM, katumbas ng 4 years sa Pilipinas. Kumuha ng master degree sa Harvard kaso hindi natapos dahil sa kanila. Yun. Di ba't kabilang ang nanay niya sa pagpapabagsak? Alam nyo kung bakit po, naalala ko lang kung bakit masama ang loob ni Digong kay PBBM. He revealed that. Reason behind yung suspension doon sa gobernador kay Edwin Jumay ba yun? Ganun daw ang ginawa ni Apo Lakay sa tatay niya. Na kaalyado ang tatay niya tapos sinuspinde. Ang tatay naman niya takbo ng Supreme Court. Ganon. Dating gobernador tatay niya Tapos ang nanay naman niya ay isa sa mga precursor ng anti-Marcos movement sa Davao City. So hindi po tayo magtataka. Tama nga yung mga nagtatanong sa akin, yung mga nagsasabi na na hindi kaya yan ang malalim na dahilan kung bakit ganyan makapambastos si Digong kay PBBM? Well, palagay ko naman ay tama po. 'Di ba? Sabi ni Sally, tama si PBBM sir kasi sobrang talino niya kaysa kay Digong.
na parang walang pinag-aralan, palamura at nanlalait. Sana may batas din na bawal ang magmura sa mga officials ng bansa. Dapat role model sila ng mga kabataan. 100% plus 10 flying voters absolutely agree sa'yo, Sally Rivera. Diba? Lagi ko sinasabi yan. Ang dapat, yung mga dating presidente ng ating bansa, dapat sila po ay maging huwaran, magsilbi silang inspirasyon ng bagong henerasyon at maging maganda, maayos na gabay ng mga sumusunod sa kanila. Diba? Total, they've been there, diba? Naging presidente, naranasan nila ang grabing stress dahil sa pressure ng trabaho, managing the more than 100,000 Filipinos from all walks of life na puro mga angalero, puro mga mahilig sa ayuda, pero sa sakripisyo, ayaw. Di ba? Ang hirap nun i-manage, mga kababayan. Kapag hindi na pagbigyan, magre-rebelde. Ibigay mo yung posisyon, ayaw naman. Di ba? Parang si Enrile lang. Nung inihabili na ni Apo Lakay, aba, hindi nagpresidente. Ay nako, ganda ng sinabi ni PBBM dito sa kanya. Sana magising dito si Digong. Ha? Wala, hindi ka pala pinapansin ni PBBM eh. Hindi ka na iniintindi, tinawanan lang. 'Di ba? Pinagtawanan lang. Hmm. Sabi ni katumbas niya si Jose P. Laurel, puppet president. Jose P. Laurel, ito yung puppet president ng Japanese government ng World War II. Yan. Ito naman ngayon, si dating Pangulong Duterte, si Daddy Diggs, ang puppet nila. Itong China, di ba? Dito sa Pilipinas. Palagi na lang ang Pilipinas may puppet. Ano ho? Napansin nyo ba yun? Palagi na lang tayo may puppet. Na ibig sabihin lagi na lang tayong pinamumugaran ng mga taksil sa lipunan. 'Di ba? Mga tao na dapat magbigay ng magandang ehemplo, sila pa yung nagpapasimula. 'Di ba? Kaya pag ang isang kabataan, sabi nga dati, pagka ang anak mo, narinig mo, nagmura sa loob ng bahay nyo, huwag nyo nga pakakastiguhin. Dahil pag ginawa nyo yan, tandaan nyo yung presidente natin. Naalala ko yun, may nagsabi sa akin ng ganyan na talagang from the very beginning, ayaw niya talaga kay Duterte, kay Digong, ayaw niya talaga. Makatuwiran naman, tama nga naman. Ayaw nating maging palamura mga anak natin, di ba? Tapos si Digong, kukonsintihin lang natin, papalakpakan pa. Kailangan salamat ho dahil hindi lang pala ako ang nagising sa katotohanan na nabudol tayo nito ni dating Pangulong Duterte. Alright, so iwan na natin yan and then let's move on to the next topic.